Kamusta mga ka-istorya at sindak? Magandang araw sa inyo. Gabi o tanghali man sa kinalalagyan nyo ngayon. Sana mag-iingat kayo lagi at huwag niyong pababayaan ang sarili nyo, lalo na sa panahon ngayon na hindi pa rin tayo natatapos sa pandemic na yan. At sana mga ka-istorya at sindak, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-share na rin at pakihit yung notification bell para lagi kayong updated pag meron tayong bagong video. Asahan ko po yan mga ka-story sindak. Isang subscribe lang naman, makaabot lang tayo ng 1K. Tulungan nyo po sana ako. So simulan na natin mga ka-story sindak. Game. Yun nga mga ka-story tindak. Alam kong pamilyar na kayo sa mga online shopping, online shop, kung saan marami kang makikita mga beauty product na pampatanggal ng mga tagyawat, pampaputi, pampakinis, pampatanggal ng mga blackheads, yung magmumukha kang batang bata. Ngayon yung kwento natin mga ka-story tindak ay hango sa ganitong kwento, kaya sana pakinggan nyo at magustuhan nyo. At ulitin ko, pakihit na rin yung notification bell at subscribe button para updated kayo sa mga susunod nating video. Kaya ano pang iniintay natin? Simulan na. Legit Pure Beauty Products, pampawala ng pimples, wrinkles, pampaputi ng kilikili, siko, batok, all dark spot. Pure is the only product that removes pimples, marks, wrinkles, even dark circle under the eyes, and turn your skin white. Try it and see immediately result sa halagang 650 pesos only. Agad na pinindot ni Julia ang enter key ng keyboard para ma-post ang kanyang ad sa isang buy and sell page sa Facebook. Kasama nito ang ilang litrato ng mga customer na kuminis ang mga muka, nawala ang mga pimples at skin discolorization, at kung ano-ano pang mga di kaaya-ayang sakit sa balat. Lahat sila ay gumaling dahil sa produktong kanyang ibinebenta. Mabilis na sumikat ngayon ang kanyang mga beauty products dahil talagang effective ito. Sa ngayon nga ay napakarami niyang mga order sa buong bansa. Malaki na rin ang kinikita niya mula sa mga ito. Noong isang taon lamang ay namomroblema din si Julia sa kanyang sandamakmak na tagyawa. Pulang-pula ang kanyang muka dahil sa dami ng mga pimples. Malalaki ang mga ito at ang iba ay masakit, namamaga. Halos sumuko na si Julia noon dahil nakailang derma clinics na ang kanyang binisita at maraming beauty product na ang kanyang sinubukan, ngunit wala pa ring epekto. Isang gabi, malakas ang ulan. Mayroong kumatok sa kanyang pintuan. Nang buksan niya ang pinto ay nagulat siya dahil nakita niya ang kanyang matandang kapitbahay na si Aling Mara. Ang alam niya ay matandang dalaga si Aling Mara at mag-isa lamang na nabubuhay sa maliit na bahay sa tapat ng kanyang apartment na inuupahan. Aling Mara, sabi ni Julia, may kailangan po ba kayo? Julia, sagot ng matanda. Pasensya na pero meron sana akong iaalok sa iyong sabon. Eto oh.
Doon lamang napansin ni Julia ang daladalang plastic ng matanda. Ano ho iyan? Tanong ni Julia. Sabon ito, iha, pampakinis. Padala sa akin ng kapatid ko, galing abroad. Baka gusto mong bumili. Walang nagawa ang dalaga kundi kunin ang plastic nang iabot ito sa kanya. Ho? Anong sabon ho ba ito? Binuksan ni Julia ang kulay abong plastic at nakita ang sangkahon ng sabon. Pure Beauty Soap. Saan ho galing ito? Tanong ng dalaga habang sinisipat ang kahon. Maganda ang packaging nito, mukhang gawa ng isang malaking kumpanya. Sa harapan ng kahon ay may makikitang isang magandang babae na may makinis at maputing muka. Sa Pakistan, doon kasi nakatira ang kapatid ko. Pinapadalhan niya ako para ibenta ko daw. Nakatulis ang nguso ni Julia habang binabasa ang kahon. Pagkatapos ay tiningnan niya ang iba pang laman ng plastic. Mayroon ding beauty cream para sa mukha at para sa katawan. Baka gusto mong bumili, mura lang yan. 150 na lang lahat, sabi ng matanda. Hindi alam ni Julia kung ano ang gagawin. Basta ang alam niya ay gusto na niyang umalis ang matanda. Dahil gusto na rin niyang magpahinga. O sige ho, bibilhin ko na. 150 po, di ba? Sagot ni Julia. Tumalikod siya. Saglit upang kunin ang kanyang wallet. Sumagot naman ang matanda. Oo, iha. Abot tenga ang ngiti ng matanda. Noong gabing iyon ay ginamit ni Julia ang sabon at beauty cream bago matulog. Pagkagising ni Julia ay dumiretso siya sa banyo upang magkilamos. Nagulat siya nang mahaplos ang kanyang muka. Agad-agad ay tumakbo siya sa kanyang kwarto at tiningnan ng sarili sa salamin. Imposible, bulalas niya. Hindi siya makapaniwala. Halos wala na ang mapupula ng kanyang muka. Ang kanyang mga tigyawat ay nag-impisan ng lahat. Parang kumikinang din ang kanyang kutis. Parang kutis ng baby. Dahil ba ito sa sabon at cream na binili ko kay Aling Mara? Sa pangatlong araw ay malinaw na ang mukha ni Julia. Wala ni isang mang tagyawat. Kahit ang ilang pangingitim sa ilalim ng kanyang mga mata ay nawala na rin. Napansin din niya na pumuti ang kanyang kutis, lalo na sa kanyang leeg. Lahat ng mga kaibigan at kakilala niya ay tinanong ang kanyang sekreto. Isang gabi, pag uwi galing sa trabaho, dumiretso siya sa bahay ni Aling Mara. Nakailang katok siya bago bumukas ang pinto. Aling Mara, pwede ho ba kayong maistorbo? Nakangiting tanong ni Julia. Sa loob ng bahay ay pinagtimpla ng mga kape ng matanda ang dalaga. Aling Mara, talaga palang mag-isa lang kayo dito, saad ng dalaga. Oo, tugon naman ng matanda. Wala kasi akong naging asawa, kaya heto, mag-isa lang ako. Yung kapatid ko lang sa Pakistan ang nabubuhay kong kamag-anak. Ilang minutong hindi nakaimik si Julia. Mukhang kuminis na ang mukha mo, anak ha, biglang sabi ng matanda. Opo, sagot ng dalaga na bahagyang nagulat. Yun nga rin po ang ipinunta ko dito, yung sabon at beauty products po na ibinenta nyo sa akin. Super effective po. Mabuti naman, sagot ni Aling Mara. Aling Mara, meron pa ba kayong nung mga sabon at cream? Meron pa ako isang box. Diyan sa kwarto ko, sabi ng matanda. Sabay turo sa isang pintuan. Hindi ko nga alam kung paano ko ibibenta yung mga yun eh. Napangiti si Julia. Nako, Aling Mara, madali pong ibenta yan sa Facebook. Facebook? Nakakunot ang noong sabi ng matanda. Ano yun? Tanong niya.
Sa internet po yun, sa computer po. Napailing si Aling Mara. Naku, wala akong alam sa mga computer na yan. Aling Mara, kung okay lang po sa inyo, ako na po ang magbebenta. Siguradong maraming bibili ng mga product na yan. Tapos, hati po tayo sa benta. 50-50 po. Ha? Sa tingin mo ba, mabebenta natin lahat yun? Tanong ng matanda. Naku, mabilis pong mauubos yan, sabi ng dalaga. Nagdilang anghel si Julia. Sunod-sunod ang order sa kanya para sa pure soap and beauty cream. Lalo nang napakaraming tao na ang nag-post ng kanilang mga testimonial pagkatapos nilang gamitin ang product. Nag-resign na nga si Julia sa kanyang trabaho at naging full-time na siya sa pagbebenta ng pure. Malaki ang kinikita niya, pero syempre hindi niya nakakalimutang ibigay ang parte ni Aling Mara. Aling Mara, heto na po yung sa inyo, 50,000 po yan. Naku, salamat iha. Hindi maipinta ang mukha ng matanda sa tuwa. Aling Mara, biglang sabi ni Julia nang matitigan ang mukha ng kausap. Gumamit din po ba kayo ng pure? Biglang nawala ang ngiti sa mga labi ni Aling Mara. Bakit mo naman nasabi yan, iha? Parang nabawasan po kasi ang kulubot ninyo sa mukha. Tsaka parang mas healthy po ngayon ang balat ninyo. Hahaplusin sana din ni Julia ang mukha ng matanda nang bigla itong tumayo. Oo, tama ka, iha. Sinubukan ko ang gumamit nitong pure. Mukhang effective nga. Tumawa ng malakas ang matanda. Napangiti naman si Julia sa ikinilos ni Aling Mara. Sa palagay niya ay nahihiya ang matanda dahil sa paggamit nito ng pure. Aling Mara, muling sabi ng dalaga, habang tinitingnan ang nakatayong matanda. Ano yun, anak? Wala po. Uuwi na rin po ako. Tumayo na rin si Julia at inihatid siya ni Aling Mara palabas. Hindi siya sigurado, ngunit sa pakiwari niya ay parang mas tuwid na ang tindig ng matanda. Nung unang kita niya kay Aling Mara ay halos pwede na itong ituring na kuba. Patuloy pa rin ang pagpasok ng mga orders. Marami na rin ang nagsasabi sa kanya na gusto nilang maging reseller ng pure. Ngunit hindi sapat ang ipinapadalang mga produkto sa taas ng demand. Kaya't muling sinadya ni Julia si Aling Mara. Aling Mara, tawag ni Julia sabay katok sa pinto. Bigla naman bumukas ng bahagya ang pinto. Ha? Mukhang naiwang bukas ni Aling Mara ang pinto niya. Agad na pumasok sa loob si Julia. Aling Mara, tawag na dito. Pero walang sumasagot sa kanya. Biglang kinabahan si Julia. Naisip niya na baka may nangyaring sa matanda. Kaya hindi ito sumasagot. Baka inatake sa puso o baka may masamang loob na pumasok sa bahay niya. Agad na tumakbo si Julia patungo sa kwarto ng matanda. Halos magiba ang kahoy ng pinto nang buksan niya ito. Aling hindi na ituloy ng dalaga ang kanyang sasabihin. Napatakip na lamang ang isang kamay niya sa kanyang bibig upang hindi mapasigaw. Madilim ang buong kwarto. Ang tanging pinanggagalingan ng liwanag ay ang ilang mga kandilang nakaturok sa ibabaw ng isang lamesa. Sa isang sulok ng silid, sa ibabaw ng lamesa ay mayroong mga dibuhong pabilog at mga hugis tala. Parang iginuhit gamit ang dugo. Sa gitna ng lamesa ay may malaking larawan ng isang nakakatakot na nilalang. Para itong tao, ngunit mabalahibo ang buong katawan. Ang ulo nito ay parang sa isang kambing, ngunit napakahaba ng mga sungay nito sa ulo.
Sa tapat ng lamesa ay nakalatag ang iba't ibang mga pure products at sa harapan nito ay nakaload si Aling Mara. Nagdadasal sa wikang hindi maintindihan ng dalaga. Aling Mara, biglang tumigil ang paggalaw ng labi ng matanda. Dahan-dahan itong tumayo at humarap kay Julia. Hindi makapaniwala ang dalaga sa nakita. Halos bumata ng 20 taon ang itsura ni Aling Mara. Ang dating puting-puting buhok nito, ngayon, itim na. Tuwid na rin ang tindig ng matanda. Ang katawan ay puno ng lakas. Halos kaunti na lamang ang kulubot sa kanyang muka. Anong ginagawa mo dito, Julia? Pati boses na matanda ay nagbago. Ngayon ay punong-puno na ng buhay. Aling Mara, ano po ba ang mga ito? Tanong ni Julia. Ito, sagot ng matanda. Sabay ikot ng tingin sa buong silid. Ito ang sekreto ng mga produktong binebenta mo. Hindi ko po maintindihan, sabi ni Julia, na nanginginig ang boses. Halos hindi niya maalis ang tingin sa larawan na nakatakot na nilalang sa likod ni Aling Mara. Biglang tumawa ng malakas ang matanda. Lahat kayo ay pare-pareho. Gusto niyong manatiling makinis at maganda kahit daang taon na ang lumipas. Ganoon pa rin kayong mga tao, walang pagbabago. Sa isang iglap ay lumukso si Aling Mara sa harapan ni Julia at hinawakan ng dalaga sa braso. Mahigpit ang kapit ng matanda. Tumutusok sa kanyang balat. Napasigaw si Julia. Aling Mara, nasasaktan po ako. Muling tumawa ang matanda. Siguro naman ay hindi mo ako masisisi. Kung gusto ko ring manatiling makinis at maganda, alangan naman kayo lang ang pwedeng gumanda. Pinilit makawala ni Julia, ngunit parang baka lang mga daliri ni Aling Mara. Gumanda naman kayo sa paggamit ng mga produktong dinasalan at inilayan ko sa aking Panginoon. Diba? Kuminis naman kayo. Diba? At syempre, habang ginagamit nyo ang mga produktong iyon, gumaganda rin ako at kumikinis. Tinitigan ni Aling Mara sa mata si Julia. Bumabata. Kapon kayo ng demonyo. Nagwala si Julia at pumipiglas. Sa wakas ay nabitawan din siya ng matanda. Kapon ng demonyo? Ako? Nang lalaki ang mga mata ni Aling Mara. Ang butas ng ilong ay lumalaki, lumiliit. Mula sa kanyang bulsa ay dumukot ang matanda ng isang kutsilyo. Kumaripas ng takbo si Julia, palabas ng bahay. Sa likod niya ay nakasunod ang matanda. Nagsusumigaw at inawasiwas ang hawak na kutsilyo. Hindi niya napansin ni Julia nang makalabas siya ng bahay ng matanda. Basta tumakbo lamang siya nang tumakbo. Kapon ng demonyo? Ako? Nang lalaki ang mga mata ni Aling Mara. Ang butas ng ilong ay lumalaki, lumiliit. Mula sa kanyang bulsa ay dumukot ang matanda ng isang kutsilyo. Kumaripas ng takbo si Julia, palabas ng bahay. Sa likod niya ay nakasunod ang matanda. Nagsusumigaw at inawasiwas ang hawak na kutsilyo. Hindi niya napansin ni Julia nang makalabas siya ng bahay ng matanda. Basta tumakbo lamang siya nang tumakbo. Hanggang sa narinig niya ang preno ng isang sasakyan, ang pagkiskis ng gulong nito sa semento at isang malakas na kalabog. Doon lamang siya napatigil sa pagtakbo at saka lumingon.
Sa kanyang harapan ay nakatigil ang isang pulang kotse. Sa likuran nito ay nakahandusay ang katawan ni Aling Mara sa malamig na semento. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang lalaki. Sinilip nito ang matanda at pagkatapos ay nagmamadaling sumakay muli ng kotse at mabilis na pinatakbo ito. Dahan-dahang lumapit si Julia sa dugo ang katawan ni Aling Mara. Bumalik na muli ang katawan nito sa dating kulukulubot na ulit ang kanyang muka. Nabalitaan sa telebisyon ang pagkamatay ni Aling Mara bilang isang hit and run. Walang nabanggit na anumang tungkol sa kakaibang altar sa loob ng kanyang kwarto. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan ay sunod-sunod ang nagsilabas ang mga reklamo laban sa mga pure product. Marami ang nag-post na nasunog daw ang kanilang balat, namula, nangati at nagsugat-sugat. Walang nagawa si Julia, kundi ang itigil ang pagbebenta ng pure. At napagdesisyonan niya na umuwi muna sa probinsya dahil sa dami ng mga nagrereklamo sa kanya. Ano ba? Ano ba talaga ang nangyari? Tanong ni Julia sa sarili. Ano ba talaga ang ginawa ni Aling Mara? At bakit biglang hindi na mabisa ang mga pure products matapos mamatay? Matanda.